natin patagalin. Mayroon po tayong dalawang panauhin po dito sa LGU Pulangi Hour na kung saan ito po ang, sabi ko nga, ito ang kauna-unahan na live test telecast dito pong LGU Pulangi Radio and Internet TV. Ladies and gentlemen, welcome po natin ang isa sa pinakamahusay na serbidor dito po sa bayan ng Pulangi, na siya po ay hindi na po bago sa larangan ng politika sapagkat matagal po ito nanilbihan bilang barangay captain ng Sentro Oriental Pulangi Albay, at ito po ay tumakbo sa mataas na posisyon dito po sa bayan bilang councilor ng bayan ng Pulangi. Malugod ko pong pinapakilala sa inyo ang masipag at gwapong councilor, isa sa miyembro ng Sangguniang Bayan ng Bayan ng Pulangi. Walang iba po, Councilor Jugon Juji Gonzales. Councilor, good morning po and welcome po dito sa LGU Pulangi Radio and Internet TV. Okay. Good morning din, Burapa at sa Banwang Pulangi. Maraming aga po sa lahat. Okay, and isa pa pong ay papakilala ko sa inyo, ito po ay ang presidente naman po sa larangan ng transportasyon dito sa bayan ng Pulangi, ang pinirated president. Walang iba po, si Mr. Boyet Gregorio. Sir, magandang umaga po and welcome po dito sa LGU Pulangi Radio and Internet TV. Magandang umaga rin po sa iyo, Burkat, tabi, sa ating butihing Municipal Council on Transportation Chairman, at sa mga tagapakinig ng Internet LGU Pulangi, Diyos Mariaga tabi. Okay, so magandang morning po sa inyong dalawa, and siyempre sa lahat po ng ating mga kababayan na mga nakamonitor ngayon dito sa ating programang LGU Pulangi Hour. So, para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, kayo po, Councilor, ano po ang committee hinahawakan niyo po dyan po sa Sangguniang Bayan? Bali, ang hinahawakan ko pong committee ay yung pong Committee on Transportation. So, isa sa pinaka-importante komitiba dahil yan kailangan ng ating mga kababayan, ng inyong mga constituents dito po sa bayan ng Pulangi, tungkol sa transportation. Kumusta po ngayon dahil tayo ay nasa ilalim ng NGCQ na ba tayo ngayon? NGCQ na po. Okay. So, kumusta po ang pamamasada ng ating mga kababayan na mga tricycle driver dito po sa bayan ng Pulangi? Bali po sa ngayon, ini-implement po natin yung kautusan ng ITTF na limit lang po yung pasahero at isa lang po ang pasaherong allowed na binibigay ng ITTF. So sa kasalukuyan po naman ngayon ay sumusunod naman po ang mga tricycle drivers sa mga direktiba ng ating pong gobyerno. Okay, kayo naman, Sir Boyet, ano naman ang ginagawa nyo bilang presidente ng nasabing transportasyon? Ito ba, nasusunod ba ng iyong mga drivers itong guidelines? Good question po yan. Tabi po, Kap, no? Sagutin ko lang yan. Actually, tayo po everyday nagmamonitor dyan sa field, sa kalsada, upang mabantayan natin ang ating mga kapwa tricycle drivers. And nagkaroon na po ako ng isang sample na mayroon po tayo isang tonda dyan na binigyan natin ng sanction na suspension. Dito na lang po i-mention kung sino. And as of now po, meron pa rin po tayo ngayon by individual drivers na binigyan po ng sanction ng 7-day suspension para po sa hindi nila pagsunod sa guidelines ng national protocol. Yan, very good yan, very good. Dapat talaga na sumunod ang kung ano man yung pinapatupad na guidelines, sa ganun para sa ikabubuti ng lahat, no? Na kung saan wag nating abusuhin kung ano man yung mga batas o guidelines na pinapatupad.
Ito po, meron po mga ilan na mga reklamo tungkol po ito sa what do you call this, yung pamasahe. Kasi marami po akong naririnig na mga reklamo na sobrang taas nitong pamasahe. Gaano ba po ito katotoo? Bali po, hindi naman po ito masyado seryoso sa ngayon po. Actually, ang transportation po natin ay hindi naman po normal. Bali tayo po ay sabay lang po sa kung ano-ano po ang pinatutupad ng protocol ng national. Tayo po ay nagkaroon ng alternate na pasada, individual. Ikaw isang operator, isang araw ka lang mamamasada, and kinabukasan titigil ka naman ulit. Bali, ang pamasahe po natin na pinatutupad, hindi mo po natin to ginawang resolution dahil baka magbago na naman ang status ng kalagayan ng province natin. Wala tayong steady pamasahe, bali by ano na lang po ng pasahero and drivers. Minimum lang naman po yan per passenger dahil isang pasahero lang po ang policy natin. Bali, minimum lang po natin. So magkano po yung minimum na ipinapatupad ngayon? 20 po, 20. So, hindi na mahal yan dahil so yung dati 7 ba o 8 pesos? Opo. So dahil isa lang naman yung pasahero, dapat lang. Actually, mura pa nga yung 20 pesos kasi kumbaga ngayon alam ko tumataas ang presyo ng gasolina. Kung mababa pa dun sa 20 pesos, kawawa naman yung ating mga kababayang mga driver. Kaya napakinggan po ninyo, lalo-lalo na po ating mga pasahero na tama lang po, hindi naman po yun kumbaga pangsasamantala, kundi tama lang po yun. Okay, Councilor, ano pa po ang mga programa mo patungkol po sa transportation bilang kayo po ang committee chair ng transportation dito sa bayan ng Pulangi? Bro Cap, yung in addition po, yung member po ng mga TODA Association ay bali allowed lang po yung 50% members. Bali salitan lang po yun. Halimbawa ngayon yung 50% members ay nakapagpayag sila, sa susunod na araw hindi naman po sila allowed. Yung ibang miyembro naman, para hindi po karamihan yung malimitahan po natin yung mga namamasada. Dahil siyempre yung tao nililimit natin para makaiwas tayo sa COVID-19. Okay. Maraming salamat, Councilor. Tungkol naman po dito sa bayan natin, ang transportation natin is na yung number 1 tricycle, tapos mayroon tayong wala na tayong jeepney dito na rota, no? Dito sa bayan ng Pulangi. May rota ba tayo ng mga jeepneys? Meron po. Meron. Saan ang rota nitong mga jeepney na ito? Paligaspi and Palibong Pantaw. So allowed na ngayon yung mga jeep. Opo. Pero sabi nga, limited lang yung pasahero. Okay? Dahil in-observe natin yung social distancing. Okay? Patungkol naman sa door-to-door, ito ba ina-allow na natin na magkaroon ng mga biyahe ang mga para door-to-door, Councilor? Bali hindi pa sila allowed sa ngayon dahil ino-organize pa po yung yung door-to-door. Bali marirecognize po sila. Ang title nila ngayon ay magiging ng Angkas Pulangi. Upland and Rinconada Riders Association. Good. Pero ino-organize pa po yan namin ni Mayor. Okay. So ano po, dahil marami tayong mga door-to-door drivers na yun ang kanilang hanap buhay, yun ang ibinubuhay nila sa pamilya. Ano ang ginagawa ninyo ngayon para mapunuan yung mga pangangailangan, especially yung pagkain ng mga nasabing mga door-to-door drivers? Bali, siyempre dito sa LGU, meron naman kaming ni Mayor na programa, yung bigas, kaya ng mga relief goods na nagbibigay po kami niyan sa mga association, yung mga groceries, tapos yung bigas. Yan ang sinisikap ng ating mayor. Talagang hindi siya pumapayag na mayroon isang pamilya na magugutom. Kaya lahat, maski sariling pera ng ating mayor ay talagang ibinibigay sa ating mga kababayan para walang magutom.
So ano pa po mga programa na pwedeng gawin ninyo bilang committee chair ng transportation para sa ikabubuti ng transportasyon dito sa bayan ng Pulangi? And napansin ko, in fairness po, nung kayo ang umawak ng transportasyon dito sa bayan ng Pulangi, nawala yung mga tinatawag nating sa kung tawagin sa atin sa Bicol ay masamok sa paningin. Makita mo na organized na po, even yung mga terminal. Paano niyo po ito ginawa, Councilor? Bali, kinausap po natin yung lahat ng TODA Association na mag-coordinate at mag-cooperate po sa LGU para ma-organize po at mapabuti po yung ating trapiko. Yun. Bali po, tinanggal po natin yung mga unregistered na mga kulurong. Bali po, naghigpit tayo dyan para yung mga registered at lisensyado lang na mga may tricycle po ang ina-allowed po natin. Very good talaga, Councilor. What about so tinatawag nating color-coded? Alam ko, plano nyo na magkaroon ng color-coded ang bawat linya o bawat, what do you call tama ba yun? TODA na magkaroon ng color-coded. Kailan niyo po ito ipatutupad, Councilor? By this coming week po, ipapasa ko na po yung sa color coding na budget para po magawa na po yung color coding sa lahat po ng Transportation Association. Okay. At siguro napakagandang tingnan dyan sa kalsada na malalaman, identify mo kung saan talaga ruta yung tricycle. Okay. And malalaman natin dun kung talagang may color road. Di ba? Yan. So napakaganda po ng plano niyan yung Councilor. Sana lahat naman pong nasa transport sector makipag-cooperate sa mga programa ninyo. Kayo, Pres, ano naman po ang ginagawa ninyong mga programa para rin naman mapaayos ang transportasyon dito sa bayan ng Pulangi? Bali ako, pilit ko pong nakikipag-cooperate sa mga presidente sa federation. Pilit ko po sa kanilang ipinaliliwanag na kami po ay hindi naman po kami sumusunod sa kung sino lang po ang sa amin ay nag-uutos, kundi po ito ay utos po lang nasa taas ng guidelines, national protocol ng IATF. And ang iniiwasan lang po namin na kami ay makitaan na hindi pagsunod. Siguro naman po natin, alam natin ang magiging punishment yan sa atin. Yan lang po, pilit ko pong sinusolusyonan din yung mga kulurong. As of now, may mga kulurong na po kami ni Councilor na pagbigyan, na awardan, and most especially, lalo na kay Municipal Mayor, siya po ang nagbigay sa amin ng no signal. May mga unregistered franchise po kami in-award sa mga kulurong ngayon, and unfortunately po sila po ay nasa kalsada na po at namamasada na po na sila po ay totally registered na sa munisipyo. Okay, so Pres, may nakarating sa akin na actually mga official to ng nasa transportation regarding na dumadami daw yung ating mga o asosasyon nitong sa transport. Bali, itong mga nasasabing dumadami sa transport ay dati na po ito. Bali, hindi lang naman po ito masyadong nabigyan ng focus dahil itong COVID na pandemic. Parang natakpan lang po ito. And as of now po, gumawa na kami ng resolution at napasa na po ito sa Sangguniang Bayan na sa pangunguna po ni Committee Chairman, Councilor Jogon. Na-receive ko na po ang copy at bali, meron po tayong naka-reserve standby na TODA na dati na po talaga silang nandyan. Okay. Bali, hindi lang po naka-recognize talaga. Ayan. Para naman dun sa mga nagpaparating ng mga reklamo patungkol nga dyan na marami na daw sila pero dinadagdagan pa. Like, sabi nga ng iba, magkatabi lang naman yung terminal tapos dadagdagan pa ng another asosasyon dun sa lugar na yon. So at least napaliwanag ninyo kung bakit nagkaroon ng ganung dagdag. Dati naman pala yan. Okay.
Councilor, ngayon pong alam naman ng lahat na tumataas na naman ang presyo ng gasolina. Alam ko naman wala naman talaga tayong magagawa dito, no? Kasi kung magkaroon man ng mga guidelines, ito manggagaling sa national. So, bilang kayo ang committee chair, paano nyo po ito matutulungan, lalong-lalo na po ang nasa transport sector dito po sa bayan ng Pulangi? Yung pagtaas po ng presyo ng gasolina. Kung pagtaas ng gasolina po ay control po yan sa national. Kaya wala po tayong magagawa kundi sumunod po doon sa presyo. So, ang gagawin na lang natin para makatipid po tayo, huwag na muna magbiyahe ng kung wala naman pasahero. Kung wala naman pasahero, control na muna. Hindi ko muna masahero. Huwag na takbo yung vehikulo natin na wala naman tayo talagang pupuntahan na importante. Tama po yun. And ito, mayroon pa pong mga pailang-ilang mga reklamong galing po sa mga drivers ng transport. Tungkol po ito sa ilang driver na hindi nga sumusunod. Halimbawa, ang guidelines natin, 1 passenger lang, di ba? Pero ang ginagawa daw ng iba, ito yung ruta, mamaya pipick up doon ng pasahero. Kaya minsan may nakikita na 2 o 3 ang pasahero, kaya hindi rin nasusunod yung 1 passenger policy. May katotohanan ba ito, Pres? Medyo may konting katotohanan lang pa ito, pero sinusolusyonan ko naman po ito. Hindi naman po ako tumitigil sa pag-monitor sa kalsada, and meron naman po tayong nasampulan ng sanksyon na. Bali, pinagawa ko na ng report sa Secretary ng Federation na si Mr. Elmer Chua. Mamaya mai-receive na nila kagad yung sanction na. Ayan. Thank you very much. Kaya napakaganda po na mayroon tayong ganitong radyo dito sa munisipyo ng LGU Pulangi para at least nalalaman ng ating mga kababayan, hindi lang po yung nasa transport sector. Kasi ito ang number 1 na gusto ng ating Mayor Andy Mariscotes na magkaroon ng transparency, no? Dito sa pamamagitan nitong radyo at internet TV dito sa LGU, lahat po ng mga programa ay malalaman dito sa radyong ito. Okay, Councilor, parting words, ano po pa po ang iyong masasabi at sa ating mga mga constituents dito po sa bayan ng Pulangi? Actually po, in addition po dun sa sinasabi ni Pres Gregorio kanina, na mayroon na po akong ginawang resolution regarding po dun sa TODA Association na we are limiting the TODA Association in Pulangi. So, bali po, inaantay na lang namin yung in addition na po para magi pong lahat-lahat na ang TODA Association na magiging 23 na lang ang number, hanggang doon na lang po tayo, ay yung Matakon TODA Association. Kaya lang may mga requirement pa po sila na dapat gawin at masunod. At yung sa TCC rin po, yung sa Almay po, bali yun din po ang bali magiging additional na TODA Association dito po sa Pulangi. Yan, thank you very much, Councilor. And Pres Boyet. Bali, additional ko rin po kami po, Councilor, bali yung pinapaprocess namin po sa SEC registration ng federation ay on processing na po, at baka next week po ay maging committee meeting na po ni Councilor ito. Bali, kuha na siya, recognize na po. Maraming pong salamat, Honorable Councilor Jugong Gonzales and Federated President Boyet Gregorio, sa pinaunlakan nyo ko dito sa ambush interview. Nagulat kayo, ano? So maraming salamat. Pagpalain po tayo ng may kapal, at siyempre perming unahin natin yung safety, lalo na pagdating sa kalusugan, dahil alam na po natin ngayon ang kalaban natin na hindi natin nakikita. So stay safe. Maraming pong salamat. Ito po ay initial live test broadcast ng 107.9
LGU Pulangi Radio and Internet TV. Para po dito sa programang LGU Pulangi Hour. Ako po ang inyong nakasama pansamantala. Ang lalaking always on the go. Bro Cap Saldivido.